Mandaluyong, isang barangay lang sa Mandaluyong sa Addison Hills. Pag-usapan naman natin ngayong umaga mga kabrigada, kasi di ba partner, meron tayong tinatawag na Rice for All program. Ito ho yung pagbebenta ng murang bigas. Parang nga nabanggit kahapon ng Department of Agriculture na inaaral din daw ho nila yung pagbebenta naman ng murang mga karning baboy. Di ba? Nung una, nakaraang linggo, di ba, pinag-aaralan nila yung pagpapatupad din ng MSRP sa pork products. So sa ngayon, ang inaaral na raw ho muna itong Pork for All program naman. Alamin nga ho natin, ano ba itong Pork for All na ito? Meron bang target ang DA kung kailan ho ito mabebenta? At saka kung saan-saan. Saan-saan din ito. Makakausap po natin ngayong umaga mga kabrigada si Asek Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Magandang umaga, Asek. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Haji. Good morning po. Good morning, Asek. Hi, Gab and Haji. Magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Opo. Una-una, Asek, pwede ho ba kami makahingi ng detalye? Ano ho ba itong plano ho natin na pagbebenta rin ho ng mga pork products sa murang halaga? Ibig sabihin ho ba, dun po sa mga kadiwa outlets po natin na magiging available din ho itong parang Pork for All program ho ng Department of Agriculture, Asek? Gab and Haji, I cannot give any details pa as of this time kasi nasa ano pa talaga to, review stage pa itong ganitong skema. Bagamat matandaan natin, ito namang ating kadiwa ay nagtitinda na talaga ng mga karning baboy, isda, at saka iba pang perishables under our, hindi nga lang lahat. Of course, kailangan ito kasi ng refrigeration system. So, pinag-aaralan pa yan mabuti kung gagawin na mas malawakan or paano yung scheme. So, I cannot give any details as of today. Okay. So, ibig sabihin, Asek, kahit po yung kung saan kukunin yung source ay pag-uusapan pa, wala pa talaga? Yes. Wala pa. Early stage pa lang yan. Opo, pero ang parang dahilan ho kung bakit natin isulong ito, yun nga ho nga mataas na presyo, di ba, ng mga karning baboy. Dito ho ba sa inyong latest monitoring, Asek, mga magkano na ho ba nagre-range ito po mga pork products ho natin sa mga pamilihan po? At depende yan sa pamilihan, Gab and Haji, no? So we're still monitoring yung presyo above 400 peso level. Yung lalo na yung lempo at yung kasim nasa mga 380 hanggang 400. So mataas ito kumpara doon sa mga nakalipas na panahon. At kung titingnan natin kung ikukumpara doon sa presyo naman ng farm gate na nasa 240 to 250 lang. Okay. Ano ho ba yung nakikita po nating dahilan kung bakit mas mataas po ito pong presyo ng mga baboy kumpara po dun sa mga nakaraang period? Una, of course, grabe yung pagtama ng African swine fever, especially nung third quarter last year. So, kung tumama yan ng panahon na yun, naapektuhan yung mga inahin natin at saka yung mga palakihin. Kaya yung epekto talaga niya naramdaman nitong first quarter dahil nabawasan yung population noong third quarter last year. Pero kung supply naman ho ng karneng baboy yung pag-uusapan, Asek, stable pa naman ho yung supply natin? Very stable yung supply natin. Kahit nga nagkaroon tayo, parang sabihin siya, na kahit bumaba yung ating local production, ay naging maganda naman yung pagpasok ng imports. So yung stability ng volume ng ating supply versus demand ay maayos naman. So wala tayong problema. Opo. Di ba nung nakaraan nga ho, nabanggit ho natin, Asek, na maliban po sa MSRP sa imported rice, meron na rin po tayong inaaral na MSRP para naman po sa pork products. Pwede ho ba kami makahingi po ng status po dito, Asek? Yes, actually magkakaroon nga ng mga, diba, nakatapos na yung pag-aaral, magkakaroon naman ng mga series of consultation kasi yan ang ginagawa ni Secretary. Kailangan merong maayos na datos at maayos na konsultasyon para pag nagkaroon ng implementation, at least supported na mga facts and figures at saka ng consultation nga. So, inaasahan natin by March ay magkakaroon na ng implementation itong MSRP for pork. Ayun, kasi ang sinasabi ho ng ilang mga group, like halimbawa po yung Sinag for example, Asek, parang sana daw at least nasa 350 man lang yung MSRP sa baboy. Naroon na ho, may details na ho ba kung magkano yung pinag-aaralan na kumbaga MSRP for pork?
Meron na mga initial na numero, Gabenaji, at yan nga yung ilalabas yan pagdating ng March kung ano yung talagang appropriate na presyo for both Kasim, kasi mina-monitor dalawa sa baboy, yung Kasim at saka yung Lento. Okay. Okay, last question ko na lang on my end, Asek. Kumustahin ko lang yung implementation ng food security emergency. So far, paano ho yung impact ng food security emergency, especially for bigas? At may mga nagsasabi ho kasi na sana daw yung food security emergency lagyan ng limitasyon, like halimbawa sa loob lang ng 3 months. Ano naman talaga yan? Since emergency ito, Gabenaji, talagang intention dyan, hindi yan pang matagalan. At ine-expect nga natin this week magkakaroon na ng release ng bigas ang NFA for both the Kadiwa at saka mga LGUs natin. Okay. Yung nasa usaping bigas na ho tayo, Asek, binabaraw din ho ninyo pa itong MSRP ng imported rice from 55 to 52 pesos per kilo. Tama ho ba ito? Yes, nasa 52 na siya noong February 15. At inaasahan pa rin natin dahil sa maganda pa ring presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan ay baka bumaba pa below 50 pesos yan by March din. Opo, meron ho ba tayong kumbaga ba timeline dito po sa implementation po natin ng MSRP? Kasi 'di ba, nung una po yung in-implement, ang target talaga ng DA eventually pababain at from 55 nga po naging 52 na. At sabi ho ninyo ngayon baka mas lower pa ng 50 pesos by mga darating ho na linggo. Pero meron ho ba tayong timeline hanggang kailan po tayo magkakaroon ng MSRP at ano po yung target natin talaga na presyo na pinakamababa ho para po sa imported na rice? Nagbigay actually, alimin ko lang kung tama yung numero ko. Kung hindi ako nagkakamali, nasa between 42 to 45 for at least for 25% broken yung gusto ni Secretary na ma-maintain na presyo ng mga imported na bigas para talaga masigurado natin na merong magandang epekto sa ating pamilihan itong ating MSRP. So wala pa namang nabanggit na timelines. So inaasahan natin na malaki talaga yung may dudulot na pagbaba nitong ating MSRP. Okay. Sige po, siguro with that, Asek Arnel, maraming salamat po sa inyo pong oras sa binigay niyo po sa amin ngayong umaga at syempre patuloy ho kami babantay dito po sa presyo ng ating pong baboy at maging sa presyo ho ng bigas. Maraming salamat po at mabuhay po kayo sa DA. Mabuhay din kayo, Gab and Haji. Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you po. Nakasentro sa mga issue. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis tiyan, sexy tiyan.